December 22, araw ng linggo, bumisita sa amin sina Tito Ronald, Tita Rose, and Cousin Ron kasi kakauwi lang ni Tito from Bahamas. Sinulubong sila ni Loki the Good Dog. Lagpas 1 taon din mula nung umuwi si Tito sa Pilipinas. Kaya naisipan agad nila na bumisita sa amin para mangumusta at mag-videoke. Hanggang ngayon, baby face and handsome look pa rin si Tito. Siyempre, hindi kami kinalimutan bigyan ni Tita ng munting pasulubong na tsokolate at ref magnet. Magkakaroon naman kami ng panibagong display sa ref. Samantala, habang bumabati si Tito sa camera, dumating naman si Roxette, ang nag-iisang kapatid ni Mrs. at si Mami Ruby. Mami nila yan syempre. Nagdala rin pala ng paborito naming ulam si Mami Ruby na spicy adobong pusit na inilagay sa limited edition na Tupperware. So, marami kaming pagkain ng araw na yan. May pritong talong, pritong espada, adobong pusit, munggo ni Tito at natirang kaldereta. Meron din ginisang kalabasa at may ice cream pa sa ref. Afritada pala yung isa, hindi pala kaldereta. Habang kumakain, masaya nagkukwentuhan ang mag-anak sa normal nilang buhay. Ipinakita ni Roxette ang pagiging perky niya. Masaya siyang maging kaibigan, sigurado na hindi kayo mauubusan ng kwento sa isa't isa. Ibinahagi ni Roxette ang makulay niyang buhay. Biglang sabi makulay ang buhay sa sinabuang gulay. Bagkus paborito niya ang ginisang gulay ni Mrs. Just to add, pinag-usapan pala namin ang gusto niya mangyari sa future niya. Goal-oriented talaga tong si Roxette. This time, umuwi na sina Mami Ruby at Roxette. Sayang nga, magagaling silang kumanta sa videoke. Gusto ko pa naman marinig yung Evanescence at Paramore pero syempre hindi papatalo si Tita kaya kananta nila ang mga Scorpion songs, Promise Me at iba pa. Lahi talaga sila ng mga singers kasi nga si Grandi na lolo nila Mrs. nagbanda pa sa Taiwan noong araw. Kay Mrs. pa nga ako nagpapatutor kumanta at nakukuha ko ng She's Gone. Pagkatapos namin mag-videoke, napagpasyahan namin umalis dahil itong si Cousin Rosel ay nag-offer naman libre ng kape. Pinag-isipan muna namin kung saan kami pupunta, kung sa SM, Vermosa o Vista Mall ba. And since si Tito hindi pa nakakapunta sa Vermosa, napagpasyahan namin na ipasyal na lang namin siya doon. Medyo maliwanag pa nga nung umalis kami mula sa bahay pero ginabay na kami nang dating sa Vermosa. Actually, mabilis lang talaga kumabe kapag December. Malayo nga lang ang napag-parkingan namin sapagkat napakaraming tao sa Vermosa lalo pat natapat ng holiday break at linggo. So pumasok na nga pala kami mismo sa bagong tayong Ayala Mall. Malamig na nga ang simoy ng hangin at napakalakas pa ng aircon kaya kitang kita naman sa camera na ginaw si Tito. Naglakad-lakad nga pala kami at meron agad kami nakita na parang tiyanggian. May mga anime figures din ako nakita at doon ako nahumaling. Gusto ko sana bilhin yung 6 Pots of Pain kaya lang wala pala akong dalang pera. Mayroon din nag-orchestra sa gitna. Pinatugtog nga nito yung opening theme ng Game of Thrones or House of the Dragon. Nostalgic din, lupet. Pagbalik ni Mrs., sinabi niya agad yung tugtog sa Game of Thrones. Nag-usap-usap muna kami habang namimili ng bilihin si Tita Rose. Di ko lang talaga matandaan kung ano yung kinikwento ni Mrs. dyan. So, naglakad-lakad nga pala kami sa Skechers and Converse. Naghahanap ata kami dyan ng susuoting damit para sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya lang, feeling ko sa online na lang kami bibili kasi mas mura doon. So, nung time na yan, tumingin-tingin din kami ng mga sapatos sa Hoka, Nike, New Balance at iba pang brands baka sakaling may sale at magagandang design. Umakyat na nga pala kami sa escalator at kitang-kita naman ang tamis ni Tito kay Tita. Miss na miss nilang isa't isa syempre. So pag akyat namin ng second floor, wala pa masyadong establishments sa food court. May time zone naman para sa mga gustong mag-arcade. Marami ding nag-chill dyan. Sunday moments lang. Ayan, so kitang-kita na yung view ng mga stalls at ng orchestra sa second floor. Madami-dami ding stores na pwedeng pagpilian sa baba. Pero kung gusto mong makinig ng orchestra, goods yan. Maganda rin pang parallax yan. Marami rin tao ng mga oras na yan at sinubaybayan nila ang musika ng orchestra.
Etong sina tita at misis, matagal sila nagkwentuhan dyan. Kasi akala ni tita nawawala yung cellphone niya na fully paid. Yun pala, ipinahawak lang niya ito kay Rosel. Tindi ng kaba ni Tita Rose dyan. Buti na lang kalmado siya at alerto sa mga oras na yan. Ayun na nga, si Rosel. Tamang muni-muni lang sa gitna at tila malalim ang iniisip nito. Dahil sa sobrang lamig sa taas, napagpasyahan na lang namin na lumabas na lang muna para magpainit at maramdaman ang simoy ng hangin. Lakad-lakad lang si Mrs. Tamang selfie lang sina Tito, Tita at Rosel. Yan, so pinipicturean sila ni Mrs. dyan. So pababa na nga pala kami para makita yung feel mismo ng Vermosa. Sobrang makulay ang Vermosa dahil holiday at naghandaan talaga nila ito. Napakang ganda ng view at patok na patok sa mga tao. Samantala, biglang dumaan ang isang extra, actually extra mahiro yun. Gusto sana namin itry ni Mrs. noon pa man sa Mama Luz. Kaya lang, busog pa nga kami sa sobrang dami na pagkain kanina. So maganda talaga at makukulay ang disenyo sa open field sa Vermosa. Magandang pasyalan talaga ito sa pamilyang Pilipino. Kung mahilig kayo sa open grounds, alfresco dining, yak patok na patok to sa inyo. Sa mga oras na yan, hinahanap ko na nga pala sila. Hindi ko alam saan sila napunta. So habang hinahanap ko sila, huminto muna ako saglit para videoan ulit yung mga pailaw dyan sa tabi-tabi. Yan. So makikita natin na sobrang ganda at solid yung mga pailaw nila. So pagdating ko sa Bat First Coffee, bigla ko silang nakita na lumalabas kasi walang upuan. So nag-decide muna kami na maghanap ng ibang kapihan gaya ng Krispy Kreme or Coffee Bean. So nag-video-video muna kami habang naglalakad kasi malayo ang distansya ng Krispy Kreme sa Bat First Coffee. Nga pala pet friendly nga pala tong lugar na to. So pagdating namin sa Krispy Kreme, tumingin-tingin muna ulit kami ng menu. At biglang napagpasyahan na lang namin na bumalik ulit at mag-try sa Yellow Cab. Syempre ang ending na to sa malamang Bat First pa rin. Kasi solid talaga ang kape doon. Ayan, so kitang-kita sa video na Bat First talaga na pagdesisyonan namin. Salamat nga pala ulit kay Cousin Ron kasi niliver niya kami ng kape. Solid talaga yung kape doon guys. Mura pa. So nag-video pala muna ako ng kaganapan dyan sa open grounds. So tignan-tignan na lang muna natin. Yan. Ayan pa. You know. Amazing. So, next month, babalik na nga pala ulit si Tito sa Bahamas. Ginawa ko nga pala itong video na ito upang mabalikan ang isa sa mga masasayang alaala niya sa Pilipinas. Alam naman ng lahat na mahirap mga ibang bansa at mawalay sa pamilya. Kaya saludo talaga ako sa mga bayaning OFW. Malaki ang naitutulong nila sa ekonomiya ng bansa pero mas malaki ang sakripisyo ang nagagawa nila para sa pamilya. Respect! So, dito muna magtatapos ang aming paggagala sa araw na to. See you all soon. Out.